Maganda yung breeze. Pero, honey, napakainit. It's giving vertigo vibes. Kasi alog na alog siya. Oyster, egg, with egg. Pang omelette pala. Omelette. Ayan guys, so good morning. Hindi na ako nakapag-outro kagabi kasi pagod na ako from Rauha. Pag-uwi, pumunta pa ng Shimin, naglakad-lakad lang. Kasi lobat na rin to. So kaya hindi ko na-record. It's another day, another place to go. Nag-aantay lang ako currently ng train papuntang Taipei Main Station since dun yung pick up for Klook Travel. Nasa Shimen station tayo. So yun yung experience pala kahapon. Daming tao sa Rauho Market. Ang dami din pagkain. Nakaka-overwhelm yung amoy. And first stall pa lang ata sa labas. Yun kasi yung parang may crispy pork bun. Nasa entrance pala siya banda. So na-overwhelm na ako. Pagpasok marami pa. Isa na din dun yung mushroom. Sarap nun. Next update natin ay nasa Taipei Main Station na tayo. And we're just waiting for our bus, pero nakapag-register na. And to tell you guys honestly, ang daming tao talaga dito, very chaotic. Pero I think sabay-sabay kasi yung tour and it's just naka-divide lang ata yung tour into different tour guides and buses. Pero ayan, sa likod ko ibang tour guide to, yung naka-line. Tapos iba din yung tour guide namin. Ayan siya. Yung sa harap, yung nagtuturo-turo. Siya yung tour guide namin. This is actually an English tour. I think naka-divide pa. Yung iba kasi ata is yung parang other languages. Antay lang tayo na mag-board sa bus. Di ako nakapag-follow up update after nung pagsakay nung train station kasi mali-mali pa yung nilabasan na exit. Nakalabas naman. Pero sa tawid pa pala, masasabi ko doon sa MRT station nila, malawak. Ang daming tao kasi parang main exchange siya na nag-exchange yung train. Ang daming exit. Ang hirap pumili ng exit, lalo na kapag hindi mo alam kung saan ka lalabas. Number 9? Okay. Are you sure you are number 9? Okay. Number 10. Ayan, ladies and gentlemen, tayo'y nasa Yelio Geopark. And lalaban natin to kahit mainit. Fight lang tayo. Pero, guys, look at the scenes. Yung scenery talaga. Look at that. Sabi kanina ng tour guide, this looks like a scene from the Mars. Ayan. Pero masasabi ko nga para siyang Mars. Somehow. Because of the formation. Which is kind of unusual. Sabi daw ni tour guide, ito daw ay formed like 200 million years ago. Natandaan ko pa yun. Hindi ko pa mahanap actually kung nasaan yung cute princess. Meron kasing successor daw yung Queen said. Okay. May line pala na bawal mag-cross. Sorry kuya. Ayan. So, ganito siya. Ayan. Ayan. Huling laban na naman dito. Sa Queen said. Napakainit. Kayanin natin to. Pero ayan, medyo maraming pila sa Queen's Head. May sinabi kaninang tour guide na may better angle daw dito. Pero kitang-kita naman yung pila naman kasi. Napakahaba para sa Queen's Head. Pero pwede siguro sa baba para wag nang pumila. Ako na magpumila doon para magpa-picture sa Queen's Head. Pero andun lang yung Queen's Head. Kumuha lang ako ng picture sa other angle. Pero hindi na ako kasama. Kasi I'm drenched with sweat. Pero
as a compensation. Look at the sea behind me. Ayan, ang ganda. Due to bad weather conditions, strong wave, and Ayan. slippery path. Please watch your Maganda yung breeze. around to enjoy. Pero, honey, napakainit. Yung init niya, nakakalusaw ng sunscreen. Pawisin pa naman ako, pero yes, this place is napakaganda. And yeah, ganda ng formations, to be honest. Na dagat. Yan. Yee. Pero hindi giving yung init. Ayan. Maganda yung area. So hello guys. Kakarating lang natin sa new destination. So papasok tayo ngayon to see the suspension hanging bridge, the waterfalls. Ayan, papunta na tayo sa suspension bridge. Ito ata yung susubukan first. Ayan. So dito it's giving vertigo. Kasi nakakahilo siya. Well, currently on the way sa Chiffon Waterfalls. May napanood ako isang vlog, shout out kay Kuya Marvin sa Mako, which gave another best angle of the falls itself. Less taken route daw siya kasi medyo malayo siya for the sake na maganda yung shot. Kasi dun sa sa typical na pinagkukunan ng shot, medyo matao nga siya. And then, ang hirap makisiksik for picture. Pero may portion dito, which is tiningnan ko siya kanina kung saan. So medyo lang siya, medyo aakyatin mo lang ng very light. Tapos, baba ka. Para siyang may step sa baba. Para makapunta dun sa viewing deck na nakaharap talaga sa falls. I guess this is parang mga more or less 100 plus steps. Pero yun nga, sabi nga nila this is less taken route. Apparently, kami-kami lang din yung pumupunta dito sa spot na to. Parang kukonti lang din yung mga nakakasabay namin kasi majority doon sa may typical viewing deck. O iba talaga pag nanonood ka ng mga travel vloggers kasi nakakakuha ka ng tips kung saan yung magandang space. Wow, look at that. Hindi pa to yung yung secret viewing. Hindi naman yung secret. Hindi pa naman to yung itong space na nakita ko sa vlog, pero look at this view versus doon sa may spot na typical. Napaka-pretty. Talaga, pag may tiyaga, may nilaga. Punta tayo sa sa viewing deck na na ni-recommend ni Kuya Marvs. Yes, kukunti lang ng tao. Sinasabi ko. See that sa likod? Ayan. Ayan, bumalik pala ako dito sa regular na viewing deck ng waterfalls. And ganito karami yung naka-queue for taking a better shot. Papakita ko sa inyo. Ayan. Versus kanina dun sa baba, mas konti yung sa baba kanina. Undeniably naman, napakaganda ng lugar. Ang fresh nung breeze. Siguro dahil sa mga tumatalsik-talsik na tubig from the falls. Sa part pala ng tour na to, isa pa lang to, which is yung Chiffon.
waterfalls. Meron pang Chufen Old Street, and then meron din sinabi sa amin kanina yung tour guide, which is may part daw na rarely na-include sa ticket, which is yung sa gabi. Di ko alam kung ano yun, Chufen ba yun or Chufen Street, pero magpapagabi daw kami. May namitin ako sa tour there from Haro. So if you're watching this, hello po. Narinig ko sila kanina that they're speaking Hiligaynon, and I asked them kung saang lugar sila galing. Ayan, they came from Iloilo as well. So right now, we're pursing through groups of people kasi sila naman yung bababa for the shot. Pero ako babalik na ako sa meeting place kasi pawis na ako. Ayan. Ayan, kakarating lang namin sa Chufen Old Street. And meron lang ganito. Lantern. Susulat tayo ng mga dito, mga wishes and dreams and aspirations. Yung kinuhang color ay eto. A combination of, makikita ba? Yung number 1, which is health, wealth, promotion, and happiness. Sino ba naman yung ayaw doon sa health? Oh. Sa wealth. Oh. Promotion. Happiness. Lalaban natin yan. Kaya magsusulat tayo dito sa lantern. 6.5 hours later. Ayan, kakatapos ko lang magsulat ng aking mga wishes. Very simple lang. Which is good health for my whole family. Then, more travels in the future. No. I'm really looking forward towards having more travels in the future. And may we all find our own happiness. Pwede pa palang masulatan yung 4 corners na ng lantern before siya ipalipad. Ayan. So papalipat lang natin yung lantern so that we can write to the other page. Siyempre, susulitin natin to kasi it costs 250. Lahat na pwedeng isusulat natin yan. Ayun, kakapalipad lang nung lantern and it's kind of fulfilling. Lahat pala ng angle pinapapicturean, pero this is what's happening kapag papalitaw. Ay, anyways, yung tumulong sa akin sa pagpapalipad nung lantern, pakaligalig. Tapos marunong siya magtagalog, nagulat ako. So, tinanong ko siya in Chinese, sabi ko, marunong ka ba magtagalog, kuya? Sabi niya, konti lang, pero sinagot niya ako in Tagalog. Kaya parang nakakatuwa. Ito ngayon yung hanash dito. Okay to. Ayan. Ayun yung mga lanterns na palipad. Hindi ko na na-trace kung nasan na yung yung akin. Merong profound feeling of letting go dun sa lantern. Parang, I don't know, fulfilling lang. Kasi yan, it's like letting the heaven knows your wishes. May all the wishes nung mga nagpalipad be granted. Kasi isa sa mga kulay na pinili ko sa lantern is the kulay that signifies happiness. Kaya may we all be happy. Huling glimpse sa mga nagpapalipad. Ayan si Kuya, yung eto. Yan si Kuya na tumulong magpalipad ng lantern. Gulat ako, nagtatagalog siya. Grabe ka, Kuya. Hindi ka nagpapatalo. Ayan, last destination natin is Chufen Old Street. Kakarating lang namin. Actually, speed run lang din to kasi parang lang siya, parang dinner time. And then by 7:30 dapat pabalik na nung bus. Ganito ka lively yung
Joffen Old Street. Good for your breathing system. Kasi hindi na naman ako nakahindi. Ayan. Binigyan tayo ng ulo. Ay, I guess this is ulong tea. Pero mainit pa. Try natin. So sabi daw good for stomach. Susubukan natin. Agay, na-curious man di ayos niya sa atong camera. Ang daming tourists around. May hinahanap pa ako, yun yung parang beef noodles. Nakalimutan ko yung beef noodles. Ayan, hanapin na lang natin ulit yung ano yun? Beef something noodles. Ayan, napili nating kainan ay beef noodles. Kasi since lunch tuloy, dinner break din naman to. Tsaka dapat mabilis lang. So kailangan kakain na muna bago gala. Kasi 7:30 yung call time ulit sa bus. Kaya priority muna, which is kumain. If ever na may time pa before 7:30, ayun, gala-gala tayo ulit. Pero yun, yung na-order is beef noodles. Kasi sabi ng tour guide, recommended daw yung beef noodles dito. Actually, ang medyo challenging siyang hanapin. Kasi sabi daw ng tour guide is that katabi siya or malapit siya sa Ame Tea House. Ame Tea House. Buti na lang nakita ko na-remember ko yung logo nung beef noodle house. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero inalala ko lang yung logo. Yung logo ba? May pangalan sa labas na naka-Chinese character, Euro Dien. Yun ata yung niya. Yung sign sa labas na kulay pink or red. I don't know. Ito pala. Meron pala sir. Ito yung sa likod ko, yung board. Para siyang etched menu. Teka lang. Ayan, mga ganyan siya. Yan. Subukan natin yung beef nila. Yung tour guide namin, nag-refer na sila dito ng mga kasama namin sa tour. Pero nauna kami. Sobrahan ata kami sa bilis sa paglalakad. Pero ayan, eto na siya. Dumating na siya. For me, mukha siyang bok choy. Pero yung toppings, beef. This costs mga 300 per bowl. Ayan, pero tingin ko malaki na rin. Ayan guys, kakalabas lang namin from Joffen Old Street. Kapag sa free taste lang, ang dami-dami talagang free taste. So sa tsaa, sa dried fruits, lumayo lang ako muna. Nag-aantay lang nung bus. Sa gilid lang. Ayan. May mga tinatawagan pang other members na kasama namin sa bus. Ayan, yung mga napamili ko lang naman. Mga small things. Ito, dried fruit. Yung isa is tsaa. High mountain tea daw to. Dalawang tea. Yung isa yung parang ulong daw. Medyo matapang. Saka yung isa is pineapple cake. Basta pineapple. Masarap to. Guys, ang gaganda lang ng mga bags. Pero hindi siya ganun kamahal. Binawi lang talaga sa bags. Ang ganda lang ng bags. Ayan. Para tuloy ang shala ng shop. Affordable pa naman. Hindi pa naman sa naghihirap or imagine, day 2 pa lang. Pero yeah. And I think yun na yung last part ng tour.
Babalik na kami sa Taipei after this. Nasa Gadli lang kami ng kalsada, nag-aantay ng bus. Ayan na. Ayan na yung tour guide namin. Ayan. Susunod na kami. Ayan, may kapibara. Yung masasabi ko pala sa atmosphere ng Jiufen is since bundok siya, parang malamig. Hindi siya parang, malamig talaga siya. Yung dampi ng hangin, refreshing. Parang may kasama siyang zoo. Hindi po ako na-inform na ang ating tour ay may kasamang hiking. Yes. Pero buti na lang kasi hindi siya mainit. Number 1. Number 2, malamig yung hangin. So, nababalance out. Dito pala nag-park yung tour bus. My tour guide. Hello. Thank you. Yeah, it's my tour guide. Naligalig niyan. Bakit na tayo ng bus?